Musmus pa lamang ay nababanggit na ng ina nila Jokno na sila ay may mayamang lola. Base sa ginang, nakatira ang matandang yon sa probinsya ng Siquijor. Risela ang pangalan na matanda. Ayon pa sa kanilang ina, ginagalang at kinatatakutan daw ang kanilang lola. Pero ganun pa man, hindi naman magawang paniwalaan ng magkakapatid ang kwentong yon. Batid kasi nila Jokno na maaaring gawa-gawa lamang yon ng kanilang ina. Dahil na rin sa sakit ng ginang sa utak. Maliliit pa lamang sila na wala na sa katinuan ng kanilang ina dahil sa pag-alis ng kanilang ama. Naghanap ng ibang babae ang kanilang ama at iniwan silang naghihirap. Dahil sa kawalan ng kakayahan na maipagamot ang ginang, tuluyan na yung nabaliw. Habang silang magkakapatid naman, inalagaan nila ang ginang hanggang sa sila ay magkamuwang. Kuya, anong desisyon natin? Sabi ng doktor, pwede pa naman daw mabuhay si mama eh. Pero ang mangyayari, habang buhay na siyang nakaratay dyan. At oxygen lang talaga ang bumubuhay sa kanya. Si Jokno ang panganay sa kanilang tatlo. Si Carlo naman ang sumunod at ang kanilang bunso naman ay si Robelo. Di ba sabi ng doktor, malulubog lang tayo sa utang kapag pinili nating pahabain pa ang buhay ni mama? Anong gagawin natin? Ayaw nating mawala si mama pero mababaw naman tayo sa utang. Robelo, alam kong magiging mahirap para sa atin lahat ng desisyon na ito. Mahal natin si nanay. Buong buhay natin siyang inalagaan. Wala tayong ibang iniintindi kundi siya lang. Lahat ginagawa na natin. Nabaon na tayo sa utang. Malapit na tayong makulong dahil hindi tayo makabayad. Ginawa na natin lahat pero dumating na tayo sa puntong kahit hindi pa tayo pagod, kailangan na nating sumuko. Kailangan na nating magpahinga. Sinasabi mo ba kuya na ipatanggal na natin ng oxygen at sukuan na natin si mama? Pero kuya, mahal natin si mama. Mahal natin si mama. Pero wala na tayong magagawa. Pagod na si mama. Hirap na siyang lumaban. At isiping may mga nahihirapan dahil sa kanya. Kaya, kailangan na nating tanggapin. Hanggang dito na lang ang buhay ni mama. Ibigay na natin ang pahinga na gusto niya. Carlo, Robelo. Bunso, patawad. Patawarin niyo ako. Pero ito na lang talaga ang alam kong paraan para may pagpatuloy pa rin natin ang buhay nating tatlo. Tuluyan ng napagulgol si Jokno sa hagdan ng ospital. Malala na kasi ang sakit ng kanilang ina. Bukod sa may problema yon sa pag-iisip, nagkaroon din ng maraming komplikasyon sa katawan ng ginang. Halos mag-iisang taon na rin nilang nilalabanan ang buhay ng kanilang ina. Hindi na nga nila mabilang kung gaano karami na ang kanilang utang. Lubog na sila. Lahat na ng katrabaho ni Jokno ay nautangan na niya. Si Carlo naman ay ganun din. Nagkataon pa na natanggal sa trabaho dahil sa boss nilang hindi niya nabayaran. Huminga ng malalim si Jokno. Inakbayan niya ang dalawang kapatid at pilit pinapalakas ang kalooban. Tandaan niyo, mahal natin si mama at hindi yun nagbabago kahit ano pa ang naging desisyon natin. Naiyak na lang din ng dalawa ng mga sandaling yon. Batid nilang tama ang kanilang kuya Jokno. Pero ganun pa man, wala na silang magagawa kundi ang tanggapin ang mangyayari. Sa gabing yon, naging mabigat para kay Jokno ang bawat takpang palapit sa doktor. Habang papalapit siya ng papalapit, unti-unting nagiging malinaw sa kanya ang katotohanang yun na ang huli para sa kanilang ina. Nang nasa harapan na siya ng doktor, bumuhos na naman ang luha sa kanyang mga mata. At sa pagkakataong yon, hindi niya alam kung papaano niya nasabi ang pinakamasakit na kataga.
Dok, sige na po. Pagpahingahin na po natin si Mama. Napalunok ng laway ang doktor na naging kaibigan na rin nila sa loob ng 1 taon. Masakit din para sa doktor ang desisyon na yon ni Jokno. Tumango lang ang doktor at tinapik si Jokno sa balikat. At sa pagpasok ng doktor sa silid, napaupo na lamang si Jokno sa gilid at muli na namang naiyak. 3:00 na ng madaling araw. Tulala at balisa ang magkakapatid. Tapos na ang paghihirap nila. Tapos na rin ang paghihirap ng kanilang ina. Dahil simula sa oras na yon, lumaya na ang kanilang ina mula sa sakit. Kinabukasan, agad nilang inasikaso ang mga bagay-bagay para sa pagpapakremate sa kanilang ina. Kung kani-kaninong politiko sila lumapit, mabuti na lang ay marami sa mga yon ang tumulong. Hindi na nila binurol ng matagal dahil wala naman silang kamag-anakan sa lugar nila. Carlo, Robelo, kapag nalulungkot kayo, kausapin niyo lang itong abo ni Mama. Ngumiti lang na mapait si Carlo at Robelo. Maingat naman ang pagkakahawak ni Jokno sa isang maliit na banga na kulay itim at may kulay ginto. Inilapag ni Jokno ang abo ng kanilang ina sa kanilang altar. Naupo sila sa katre. Kuya, ano na palang gagawin natin? Ang hirap ng ganito. Naninibago ko, kuya. Pag uuwi ako, napapatingin ako palagi sa papag ni Mama eh. Wala na akong makikitang patawa-tawa kahit nahihirapan na. Huwag kayong mag-alala. May awa rin ng Diyos. Kakayanin natin to. Ginulo ni Jokno ang buhok ng dalawa. Pero sandaling natigilan ang usapan nila nang biglang may kumatok sa labas ng pinto. Sige, ako na magbubukas. Nagpresenta si Jokno na magbukas ng pinto. Nagtaka siya dahil ang bumungad sa kanya sa labas ay isang matandang babae na magara ang kasuotan. May kasama pa yung mga lalaking mukhang bodyguard. Unang pumasok sa utak ni Jokno, baka isa yon sa inutangan nila. Sa dami kasi ng inutangan nila, ay hindi na niya matandaan kung sino-sino yon. Lumapit na rin si Carlo at Robelo. Dahil sa sila rin ay nagtataka. Yung kasi ang unang pagkakataon na may mayamang taong napasyal sa maliit nilang bahay. Hindi ko matandaan kung sino po kayo. Pero kung may utang man kami sa inyo, nakikiusap po ako na sana sa ibang araw na lang kami. Ako ang ina ng nanay mo. Ako ang ina ni Arsenia. Pare-parehong nabigla ang tatlo. Hindi nila akalain na totoo pala talaga ang sinasabi ng kanilang nanay. O, kayo ang nanay ni nanay? Lola ka namin? Ibig sabihin, totoo yung sinasabi niya na may lola kaming mayaman? Bago ang lahat, gusto kong humingi ng patawad kung ngayon lamang ako dumating. Sandali pang may kinuhang larawan si Jokno mula sa kanilang drawer. Nakita ni Jokno na ang nasa larawang matanda ay kamukhang-kamukha na matanda na nasa harapan nila. Kayo nga matagal nang sinasabi sa amin ni nanay, Lola Ricela. Ngumiti ng mapait ang matanda. Kahit na hindi yun umiyak, baka sa mukha nito ang labis na kalungkutan. Pinaupo nila ang matandang si Ricela. At doon, nagsimula ng magkwento si Ricela tungkol sa mga bagay na dapat malaman ng magkakapatid. Dalaga siya noon. Suwail, pasaway at matigas ang ulo. Hindi ko alam kung bakit siya umalis ng mansyon. Ang sabi ng mga kaibigan niya, nakipagtanan siya. Mula noon, nahirapan akong hanapin siya.
Maraming taon ang ginugol ko sa paghahanap sa kanya. Nito lang, sa tulong ng mga koneksyon ko rito, nalaman ko kahapon na wala na ang inyong ina. Patawad mga apo. Kung mas maaga ko lang sanang nalaman, sana'y nagawa pa nating pahabain ang buhay niya. Naniniwala po ko na totoong sincere po ang kalooban ninyo. Wala po kayong kasalanan. Sadyang yun na po talaga ang kapalaran ni Mama eh. Pero ang mahalaga po, nandito kayo. Kung nakikita kayo ni Mama ngayon, tsak na nakangiti siya. Hindi ba kayo magagalit sa akin? Si Mama po ang umalis at nag-iwan sa inyo. Kaya wala po kaming dahilan para magalit. Alam naman namin na kung noon pa lang nahanap niyo siya, siguradong aalagaan niyo po siya. Kahit ngayon pa nga lang kayo nagpakita ramdam po namin na mabuti kayong tao. Diyos ko, kahit na tumandang walang kasamang ina si Arsenia, naging mabuti siyang ina at napalaki niya kayo ng maayos. Napangiti na lamang si Jokno. Ang totoo kasi, hindi naman sila pinalaki ng maayos ng kanilang ina. Dahil una sa lahat, mula pagkabata, sila ang nag-alaga kay Arsenia. Gusto kong bumawi sa kanya sa maraming taon na wala siya sa akin. Hahayaan niyo ba akong gawin yon sa pamamagitan niyo? Sa pamamagitan po namin? Ano pong ibig niyong sabihin? Gusto ko kayong alagaan. Gusto ko kayong isama sa probinsya ko. Magkakasama tayong mamumuhay doon. Napatingin sa isa't isa ang magkakapatid. Ang una nilang naisip ay ang mga utang na pumipigil sa kanila para umalis. Pasensya na po pero meron po kasi kami mga utang dito eh. Hindi kami makakaalis hanggat ako na ang bahala sa mga utang ninyo. Lahat, babayaran ko. Gusto ko lang kayong alagaan. Ayaw kong maghirap kayo dito sa Maynila. Tumango si Carlo at Robelo kay Jokno. Nahihiyaman sila pero wala na silang magagawa kundi pumayag. Yun na lamang ang natitirang paraan para makapagpatuloy. Maraming salamat po. Sige po, sasama po kami. Kasi ang totoo niyan hirap na po talaga kami. Pero saan po ba yung probinsya ninyo? Sa Siquijor. Doon tayo mamumuhay na makakasama mga apo. Nang marinig yun ni Robelo ay hindi niya napigilang magsalita. Siquijor po? Di ba maraming aswang doon? Agad na siniko ng mahina ni Carlo ang kapatid. Pasensya na po kayo Mahilig po kasi sa horror yung bunso namin May alam ka sa aswang? Pabirong tanong lang ng matanda. Pero nagustuhan kagad ni Robelo yun. Opo, lagi ako nanonood ng ganun sa internet Pinakikinggan ko po yung kwento ni Pamela Clamil at saka nung Lady Pam at saka ni Apong Isaak. Hindi totoo ang aswang apo. Haka-haka lang siya. Nung unang panahon, inimbento ng mga Kastila ang aswang. Ginawa nila yon para hindi lumabas ng bahay ang mga Pilipino sa gabi. Kasi sa gabi nila ginagawa lahat ng mga pang-aabuso nila sa kababaihan. Kaya walang aswang apo. Gawa-gawa lang din yon ng tao. Pero sabi sa mga napanood ko at saka naririnig ko, meron daw po Isa po raw ang Siquijor sa may maraming aswang. Robelo, ano ka ba? Ang layo na ng usapan. Nakakaya kay Lola. Hindi, ayos lang. Gusto ko ang ugali nitong bunso ninyo Masyado lang interesado sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Gusto ko yan. Ano palang pangalan mo, apo? Robelino po. Pero Robelo ang tawag sa akin ni Mama tsaka nila kuya.
Robelo, kapangalan mo ang ama ng nanay ninyo. Ang lolo po namin? Tumango ang matanda ng may malapad ng ngiti. Dahil doon, nagsimula ang kanilang kwentuhan. Kahit yun pa lang ang una nilang pagkikita sa matanda, napakagaan na ng kanilang kalooban. Parang matagal na nila yung kilala. Pansamantala nilang nakalimutan ang lungkot na dulot ng pagkawalan ni Arsenia, ng kanilang nanay. Kung ano-ano na ang napag-usapan nila. Sabay na rin silang kumain ng gumabi na. Pagkatapos, pinag-impake na agad ng matanda ang magkakapatid. Aalis na kaagad tayo ngayong gabi. Hindi na kasi ako makakabalik dito dahil marami akong aasikasuhin. Huwag kayong mag-alala. Magpapaiwan ako ng tao dito para bayaran ang lahat ng utang ninyo. Nako, maraming salamat po talaga, Lola. Nakakaya ho pero salamat po talaga. Huwag kayong mahihiya. Lola ninyo ako at apo ko kayo. Natural ang mga ganitong bagay. O paano? Tara na. Sakay na sa sasakyan. Yes, malalaman ko na rin kung totoo bang may aswang sa Sikihor. Para ang sira. Maya ka nga kay Lola. Mas interesado ko pa sa aswang kaysa sa kwento ni Lola kanini. Sabay-sabay na silang pumasok sa mamahaling sasakyan. Bumiyahe sila patungo sa probinsya ng Sikihor. Mahaba ang kanilang biyahe. Dahil bukod sa ilang isla pa ang kanilang tatahakin, marami din silang dinaanan para bumili ng mga pasalubong. Matapos ang halos 1.5 araw na biyahe, ay nakarating na rin sila. Tumigil ang sinasakyan nilang sasakyan sa harap ng malaki at magarang gate. Sa labas pa lang ay namamanghana ang magkakapatid. Hindi sila makapaniwala na totoo palang may ganung kaganda at kalaking bahay. Grabe kuya, napakalaki naman ng bahay na ito. Totoo bang dito tayo titira? Narinig na matandang si Rizela ang sinabing yon ni Robelo. Ngumiti ito at tinawakan ng binata sa balikat. Oo mga apo, dito na kayo titira. Lahat ng nais nyo ay ibibigay ko sa inyong lahat. Talaga po? Kahit bagong cellphone na maganda, yung may camera? Uy, hayaan nga kay Lola. Lahat-lahat makukuha ninyo. Kulang pa yon sa lahat ng mga taon na napabayaan ko ang inyong ina. Lola Rizela, marami po talagang salamat. Pangako po, gagawin namin ang lahat para hindi kami maging pabigat sa bahay. Nako, hindi na kailangan. Gusto ko'y maging masaya ang buhay ninyo. O siya, pumasok na tayo sa lobat para makapagmerienda pa tayo bago sumapit ang gabi. Kukunin pa sana nila ang kanilang mga gamit pero kusa nang kinuha ng mga alalay na matanda yon. Naiilang pa ang magkakapatid dahil nasanay sila na sila mismo ang kumikilos para sa kanilang mga sarili. Pagpasok nila sa malawak na sala, sinalubong agad sila ng mga kasambahay. Lahat ng yon ay yumuko sa kanilang lola. Maganda kayo ng makakain namin para sa merienda. Siya nga pala, itong 3 ito ay ang mga apo ko. Nanggaling pa sila sa Maynila. Kaya asahan nyo ng maninibago sila sa paligid nila. At dahil bago pa lang sila rito, gusto kong pagsilbihan nyo sila kagaya ng kung papaano nyo ako pinagsisilbihan. Sabay-sabay na sumagot ng opo ang mga kasambahay. Sa tingin pa lang ni Jokno, alam na nilang parang natatakot ang mga kasambahay sa kanyang lola. Habang naghihintay kami ng pagkain, ihatid nyo na muna sila sa kanilang magiging silid. Tawagin nyo na lamang kami sa oras na maluto ang pagkain. Mga apo, magpapahinga lang ako saglit ha? Sige po la, maraming salamat po. Ngumiti lang ang matanda at saka naglakad na rin paalis. Umakyat na rin sila sa kabilang hagdanan habang kasama ang 4 na kasambahay.
Binitbit ng mga yon ang kanilang gamit. Pagdating nila sa kanilang magiging silid, namangha na naman ang magkakapatid dahil ang laki ng kwarto. Kwarto pa lang doon ay kasing laki na ng bahay nila kapag dinoble. Grabe talaga, napakalaki naman ng bahay nito. Mas malaki pa itong kwarto na ito sa bahay natin eh. Hinaan mo nga yung boses mo. Nakakaya. Baka sabihin nila ignorante tayo. Hayaan mo na, Carlo. Siyempre, nasanay tayo sa maliit at hindi maayos na bahay, di ba? Normal lang ang reaksyon ni Robelo. Pero kuya, hindi ba talaga nakakahiya? Nakakahiya. Pero lola naman natin siya, di ba? At siya naman ang nagkusang loob. Ibigay na lang natin ang kagustuhan niyang gawin tayong responsibilidad niya. Tsaka, ayoko na ng buhay sa Maynila, no? Dito, maganda ang buhay. Hindi na tayo mag-iikaos. Wala na rin tayong iisipin na utang. Hoy, Robelo. Umayos ka rito, ha? Hindi pwedeng makulit ka rito. Binata ka na, 16 ka na. Kaya dapat yung asta mo ngayon naaayon na sa edad mo at sa lugar na kilalalagyan mo. Naintindihan mo ba ako? Yun naman si kuya. Di naman ako pasaway eh. Teka, kuya, naiihi ako eh. Ako rin, sabihin na tayo Kuya Carlo. O bumaba kayo ng sala at magtanong kayo sa mga kasambahay. Nagmamadaling lumabas ang dalawang magkapatid. Naiwan namang mag-isa si Jokno sa silid. Sinuyod niya ng tingin ang buong kwarto. Napapangangan na lang siya dahil sa ganda at luwag nito. Hindi niya akala na darating ang punto ng kanilang buhay na makakaranas silang guminhawa. Grabe, para kaming nasa palasyo sa laki ng bahay na ito. Naglakad si Jokno palapit sa bintana. Wala man lang alikabok sa bintana. Halatang regular na nalilinis. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana. Napatingin siya sa ibaba. At nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang patay na aso na naroon. Nagtaka si Jokno. Hindi lang kasi basta simple ang kamatayan ng aso. Marami kasing sugat yon. Brutal at hindi makatarungan ang ginawa sa aso. Dahil may puso si Jokno para sa mga aso, hindi niya maiwasang hindi maawa. Gusto niya sanang puntahan ang aso noon. Pero sa hagdanan pa lang, nakasalubong na niya ang kanilang lola. O apo, halika na at magmemeryenda na tayo. Naisip ni Jokno na itanong sa kanyang lola ang tungkol sa aso. Pero napagtanto niyang ipagpaliban na lamang. Ayaw niyang masira ang magandang hapon na yon para sa kanila. Masaya ang naging merienda ng maglolola. Tamang kwentuhan lang sila sa dining room. Nang sumapit na ang kinagabihan, nagpaalam na muna ang matanda na aalis. Sabi nito ay may kikitain lamang nakakilala sa sentro ng bayan. Samantala, pinayagan naman sila ng kanilang lola na maglibot-libot sa mansyon. Para yon makapisado na nila ang bawat pasikot-sikot. Naisip ni Jokno na magandang oportunidad yon para puntahan ang kawawang aso. Kaso, nang dumating sila roon, wala na ang aso. Tanging mga natuyong dugo na lamang ang naabutan niya roon. Dito ko lang nakita yung kanina. Nandyan pa nga ako sa bintana natin, oh. Kitang-kita ko talagang may aso ditong patay. Sugatan at parang natuyo na nga lang yung dugo sa katawan niya eh. Baka naman dahil sa pagod sa biyahe kaya baka guni-guni mo lang yung kuya. Hindi. Malabo. Alam kong hindi hallucination yon. Alam kong totoo ang nakita ko kanina. Tinapatan ni Robelo ng flashlight sa cellphone nitong gamit. Totoo ang sinasabi ni Kuya Jokno. Tingnan mo, Kuya Carlos. May natuyong dugo rito sa simento eh, oh. Kung totoo nga yun, nasaan na nga yung katawan ng aso? Umalis? Patay na, di ba? Sabi mo, kuya. Yun nga ang hindi ko maintindihan eh. Sino naman kaya ang kumuha? Sigurado naman akong kung may mga kasambahay ang kumuha,
malalaman natin kung saan nila yun nilagay. Tsaka, mangangamoy naman yun. Wala nang amoy dito eh. Dapat aalingasaw yun, pero wala naman eh. Baka naalis na nila rito sa bahay. Tingin nyo, ano kaya nangyari sa aso? Hindi ko alam. Baka may galis lang yung aso. Hindi siya galis, may sugat talaga. Hindi kaya inatake ng aswang? Sabay na napatingin si Jokno at Carlo sa kanilang bunsong kapatid. Hindi naman malabo yun, di ba? Kasi nasa sikuhor na tayo. Pero ang sabi ni Lola, gawa-gawa lang ng tao yun, yung ganong kwento. Tulad ng sinabi ng mga Kastila sa mga Pilipino noon para takutin sila. Baka sinasabi lang yun ni Lola para hindi tayo matakot. Malay mo, may aswang talaga. Pero dahil gusto ni Lola na sumama tayo, hindi na lang niya sinabi. Parang ang sama naman ng ugali natin kung ganyan ang iisipin natin sa kanya, di ba? Ito kasi si Robelo nakakapanood ng horror kung ano-ano tuloy naiisip. Ay nako, hayaan na natin. Kung ano man ang nakita ko, umakyat na lang tayo sa itaas para makapagpahinga na tayo. Napapailing na lamang sila na bumalik sa loob ng mansyon. Isa pa sa kinatataka ni Jokno ay kung bakit parang takot na takot palagi ang mga kasambahay. Hindi na lamang pinansin yun ni Jokno. Inisip na lamang niya na nagbibigay galang sa kanila ang mga yon. Dakong 11:00 na ng gabi, tahimik na ang buong paligid. Kung si Carlo at si Robelo ay masarap na ang tulog, mulat na mulat naman ang mata ni Jokno. Bukod kasi sa namamahay siya, kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip niya. Pakiramdam niya, may kung anong bagay ang nasa mansyon na nagtutulak sa kanya para guluhin ang sariling utak. Bumangon si Jokno. Tiningnan niya ang dalawa sa tabi niya na nagpapaligsahan sa pagilik. Paano kaya nila nagagawang matulog ng ganyang kasarap sa unang gabi nila sa ibang bahay? Kakaingit ah. Napailing-iling na lamang ang lalaki. Dahil sa katahimikan, bigla na namang napatingin si Jokno sa bintana. Gusto niyang buksan yon pero naisip niya magigising ang dalawa sa malamig na hangin na papasok. Kaya para matahimik ang kalooban niya, lumabas siya ng silid. Tahimik na sala at patay na ilaw ang naroon. Lumapit siya sa main door. Lalabas na sana siya nang marinig niya sa labas na dumating na ang kanyang lola. Nagmamadali siyang nagtago sa kusina. Umupo siya sa ilalim ng lamesa. Mula sa kanyang kilalalagyan ay masisilip niya ng bahagya ang sala. Pagpasok na matandang si Rizela sa sala ay saka rin lumiwanag doon. Akala ni Jokno ay mag-isa lamang ang kanyang lola. Pero may kasama rin pala itong matandang lalaki na kasing edad lang din ng lola niya. Ano ba talagang ginagawa mo, Rizela? Nilalagay mo sa panganib ang buhay mo? Hindi mo ba naisip na magagalit sila kapag nalaman nilang may idinagdag ka na namang tao sa mansyon na ito? Hindi ka na ba nadala? Ipinaglaban mo ang mga kasambahay na nandito, pati yung dalawang alalay mo. Tapos ngayon, ipaglalaban mo na naman ang karapatan ng ibang tao. Nakalimutan mo na ba na muntikan ka lang mamatay nang dahil sa mga taong pinaglalaban mo? Rolando, mahal ka sa akin ng mga apo ko. Ito lang ang paraan para maalagaan at makasama ko sila. Kung handa akong ipaglaban sila, gagawin ko yon. Kung buhay nga ng ibang tao ay pinaglaban ko, gagawin ko rin para sa buhay ng mga mahal kong tao yon. Tapos ano? Makikipagkasundo ka na naman sa kanila. Tatanggap ka na naman ng kondisyon. Hindi ka nga dapat nila kinokontrol kasi una sa lahat, ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ang lahi nila. Hanggang kailan ka ba magpapaalipin sa mga yon? Hindi ako nagpapaalipin. Mga kaibigan ko sila. Tinutulungan nila akong maging maayos ang buhay ko. Dahil kapalit yon ng ginawa mong pagsagip sa buhay ng pinuno nila. Hindi mo yun utang na loob. Hindi mo sila kaibigan. Kung kaibigan mo sila,
Dapat hindi nila pagtatangkaan ang buhay ng mga kasambahay mo noon. Oo, tinulungan ka nila sa negosyo mo. Pero hindi mo ba naiisip na lahat ng yon ay may kapalit balang araw? Ayaw ko na munang pag-usapan nito, Rolando. Gusto kong ituon ang atensyon ko sa mga apo ko dahil kailangan nila ako. Etong sinasabi ko ay para lang din naman sa kapakanan ng mga apo mo. Kung hindi ka makikinig sa akin, baka kung anong mangyari sa hinaharap. Mula sa kusina ay narinig ni Jokno ang pagbuntong hininga ng matandang si Risela. Hindi na yun nagsalita pa. Risela, alalahanin mo, wala ka pang nababalitaan na may mga katulad nila na naging mabait sa mga tao. Alam ko na alam mo ang mga ginagawa nilang hindi katanggap-tanggap. Kaya ngayon, mag-isip-isip ka na. Kung tama bang nandito ang mga apo mo. Ay sige na, kailangan ko nang umalis eh. May lalakarin pa ako bukas. Lumabas na ang matandang lalaki na si Rolando. Naiwang mag-isa si Rosela sa sala at napaupo na lamang ito sa sofa. Bumuntong hininga ito ng malalim. Baka sa muka ang pagkalito. Si Jokno naman napapaisip sa mga pagkakataong yon. Naintriga siya sa kanyang mga narinig. Pakiramdam niya ay may hindi sinasabi ang kanilang lola na dapat niyang malaman. Nang makaalis na si Risela sa sala, sakalang lumabas si Jokno. Nakalimutan na niya ang kanyang gagawin. Nagmamadali na siyang makabalik sa kanilang silid. Hindi nawala sa isipan ni Jokno ang mga narinig niya mula sa usapan ng dalawang matanda. Dahil na rin doon, parang may kaunting nagbago sa pagtingin niya kay Risela. Hindi naman sa nawalan siya ng tiwala, sadyang marami lang talagang katanungan ang nasa utak niya, na sa palagay niya ay nararapat lamang na masagot. Pero dahil hindi pa niya kabisado ang kanilang lola, mananatili muna siyang tikom. Kuya Jokno, ayos ka lang ba? Kanina pa kita napapansin na parang ang lalim ng iniisip mo. May problema ka ba? Ha? Wala naman. Hindi kasi ako makatulog na maayos eh. Ang lalakas niyong humilik. Talagang nagpapaligsahan pa kayo ni Robelo eh. Pasensya na. First time lang kasing nakahiga sa kama na malambot eh. Kaya ayun, ang sarap ng tulog namin. Teka. Nasaan ba si Robelo? Kaaga-aga eh, wala na naman. Ewan ko sa kanya. Nagpaalam kanina kay Lola na lalabas lang at magja-jogging daw. Buti pinayagan siya ni Lola. Ano pinayagan? Hindi. Inintay niya lang makaalis si Lola. Ay nako. Napakatigas talaga ng ulo nun. Di bale. Kumain na tayo sa baba. Ay, mamaya na ako. O bakit? Gusto ko rin lumabas eh. Isang araw pa lang tayo rito pero nababagot na ako sa mansyon na ito. Baka paggalitan tayo ni Lola. Ngayon lang naman eh. Magpapahangin lang. Ano, sama ka na. Dali. Kapag nakita tayo ni Lola, edi sabihin natin hinanap natin si Robelo, edi siya lang ang napagalitan, di ba? Baliw ka talaga. Tara na nga. Basta wag tayong lalayo ah. Kumuha ng tamang pagkakataon ang magkapatid. Hinintay muna nilang makalingat ang mga kasambahay. Paglabas nila ay dali-dali silang naglakad paalis. Malaprobinsya talaga ang style ng kanilang lugar. Makakalayo rin ang mga bahay. Hindi gaya ng sa Maynila na halos dikit-dikit na. Doon, ilang puno pa ang bibilangin bago ka makarating sa susunod na bahay. Grabe no? Parang bahay lang ni Lola Risela yung pinakamalaki dito eh. Baka kamo bahay niya lang ang nandito. Nakapagtataka nga eh. Ano kaya siya yumaman ng ganon no? Natanong yun ni Jokno nang maisip na naman niya ang mga sinabi ng matandang si Rolando. Baka pamana lang ito ng mga magulang niya. O kaya baka sa lolo natin, naiwan ng mamatay. Ganon.
Umiling na lamang si Jokno at itinuon ng atensyon sa kanyang paglalakad. Nang makalayo-layo na sila, meron silang nakasalubong na 3 lalaki. Matangkad ang isa sa mga yon na parabang tumatayong leader ng 3. Matalim ang tingin, puro maputla ang balat. Huminto sila at tiningnan ng maigi ang magkapatid. Hinawi na agad ni Jokno ang papunta sa likuran ng kanyang kapatid na si Carlo. Mga sir, anong kailangan nyo? Hindi muna sumagot ang lalaki. Matalim lang nitong tiningnan na parabang inaalam kung sino rin sila. Kung wala po kayong sasabihin magpapatuloy na kami. Bago lang kayo rito, no? Napatigil ang dalawa at parang mga basang sisiw na tumangutango. Medyo kinakabahan na rin kasi si Jokno at si Carlo. Akala nila ay may gagawin sa kanila ang 3. Bago lang ho. Kakalipat lang namin kagabi. Yung sa mansyon dyan sa bahay ni Lola Ricela. Ricela? Kilala niyo po ba si Lola Ricela? Apo niya po kami. Hindi na nagsalita ang lalaki. Bumakas ang makahulugang tingin ito. Dahil iba na ang kutob ni Jokno, minabuti niyang umalis na sila ni Carlo. Nakatingin pa rin sa kanila ang 3 habang papalayo na sila. Mga basagulero yata yung mga yun, kuya. Buti na lang umalis kaagad tayo. Mga basagulero? Pero mapuputla. Wala na sa paningin nila ang 3 lalaki nang magpahinga na sila sa gilid. Maaga-aga pa noon kaya kahit pinagpawisan sila, ramdam pa rin nila ang lamig ng buong paligid. Pagtingin nila sa kaliwang banda, may natanaw din silang bahay. Hindi naman kalakihan ng bahay. Isang palapag lang pero parang matagal nang inabandona. Kuya, tingnan mo. Abandonadong bahay. Pero pansinin mo yung disenyo ng bahay. Ang ganda, no? Sino kayo nakatira dyan dati? Gusto mo, pumasok tayo ron? Baliw ka ba? Baka mamaya may nagmamay-ari pa niyan. Di nakasuhan pa tayo ng trespassing. Sa bagay, tama ka. O tara, balik na tayo. Gutom na ako . Aalis na sana ang dalawa pero nakita nilang lumabas mula sa bahay na yon ang binatang si Robelo. Natataranta ang binata. Pero may nakita silang kakaibang ngiti sa mukha ni Robelo. Oh, bakit ka nasa loob? Ano ginagawa mo doon, ha? Hinilan ni Robelo palayo ang dalawa. Saka nito sinabi kung ano ang kanyang natuklasan. Kuya, may daan doon sa loob ng bahay na yun papunta sa underground na may tunnel. Astig! Ano? Tunnel? Oo, nakita ko lang . Napadaan kasi ako kanina. Tapos may narinig akong kalabog. May daan pala papunta sa baba. O anong nakita mo sa tunnel? Hindi ko alam, di ako tumuloy . Gusto ko kasi kasama kayo. Baliw ka talaga. Tara na nga. Baka mamaya pagkamalan pa tayo magnanakaw dito. Ang aga-aga pa naman, madali tayo makikilala. Inakbayan na ni Jokno ang kapatid at naglakad na rin sila pabalik ng mansyon. Wala pa ang kanilang lola nang dumating sila roon. Kaya sabay-sabay na lang din silang nag-agahan. Naging maayos naman ang araw na yon para sa kanila. Kahit nasa loob lang sila ng mansyon, ay nagagawa pa rin naman nilang maglibang. Bagot na bagot man, pinipilit na lamang nilang maging kontento. Ang mahalaga sa kanila ay meron silang natutulugan at pagkain na hindi na nila problema sa araw-araw. Makalipas ang halos 1 linggo, ganito na rin katagal na nakakaramdam ng kakaiba si Jokno sa palibot ng bahay. Kung minsan din ay nararamdaman niya na parang may nakatingin sa kanya sa labas kahit na wala naman. Kahit 1 linggo na sila roon, hindi pa rin nawawala sa isipan ni Jokno ang nangyari sa aso. Palaisipan pa rin para sa kanya kung saan napunta ang bangkay ng aso at kung may koneksyon ba yon sa lahat ng kanyang nararamdaman. Samantala,
Nalimutan na rin nila ang tungkol sa sinabi ni Robelo na tunnel. Pinagsawalang bahala lang nila yon, dahil ang akala nila ay pangkaraniwang lagusan lamang yon. 4:00 ng hapon, pinagbihis na sila ng kanilang Lola Risela. Sa hapon kasi na yon ay aalis sila para mamili ng mga bago nilang gamit. Masaya ang tatlo dahil yun ang unang pagkakataon na makakapunta sa bayan. Balita kasi nila mula sa mga kasambahay, maganda sa bayan at talaga namang maraming magagandang mabibili. Pasensya na kayo mga apo. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras para bilhan kayo ng mga gamit. Ayos lang la. Alam naman namin kung gaano kahirap maging negosyante eh. Ang sabi sa napag-aralan ko noon sa Araling Panlipunan, ang mga negosyante raw mas mabilis na yumayaman kapag hindi gaanong gumagala ng gumagala. Kaya palang yaman ni Lola kasi minsan lang gumala. Natawa na lamang silang lahat. Mga ilang sandali lang din ay lumabas na sila at sumakay sa itim na sasakyan. Inalalayan pa sila ng 2 bodyguard ng ginang. Ayos! Salamat talaga Lola. Ito kasi yung unang pagkakataon na makakapag-shopping kami. Nung nasa Maynila pa kami, halos lahat ng sahod ni Kuya Jokno at Kuya Carlo napupunta lang sa pambayad utang Uy, maya ka nga kay Lola. Binanggit mo pa talaga yung tungkol sa utang Ayos lang Carlo. Mas maganda nga na alam ko yung kung ano yung mga napagdaanan ninyo. Sa pamamagitan nun, mas makikilala ko pa kayo ng lubusan. Kayo po la. Parang hindi pa po namin kayo lubos na kilala eh. Napalingon sa likuran na matanda kung saan naroon ang magkakapatid. Seryosong tumingin ito kay Jokno. Maging si Carlo ay nagtaka rin. Pakiramdam kasi ni Carlo may ibang nais ipahiwatig ang kanyang kuya. Ang ibig ko pong sabihin, siyempre, kailan lang tayo nagkakilala. Tapos, wala pa po kayong gaanong kinukwento tungkol sa buhay ninyo. Kaya bilang mga apo, napapaisip din kami kung ano yung mga pinagdaanan nyo. At saka, dapat din po 'di ba na alam namin yung kwento ninyo? Nang sa ganun maintindihan namin kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Ngumiti lang ng malapad na matanda. Nakahinga naman ng maluwag si Jokno. Akala niya makukuha ng kanyang lola ang totoo niyang nais ipahiwatig. Huwag ka mag-alala apo. Sa susunod na mga araw ay lagi niyo ako makakasama. Nang sa ganun ay mas makilala niyo pa ako ng tuluyan. Ngumiti na lamang din si Jokno. Itinuon na lamang ng binata ang atensyon sa labas ng bintana. Sa loob ng halos kalahating oras na biyahe, ay iniisip niya pa rin kung ano ang nililihim ng kanyang lola. Maya-maya lang din ay huminto na sila sa paradahan ng mga sasakyan. Pumasok sila sa isang maliit na mall. Namili sila ng kung ano-ano. Habang abala ang mga kapatid ni Jokno, naobserbahan niya na mula nang pumasok sila sa mall, parang may sumusunod sa kanilang 2 lalaki. Pero sa tuwing titingnan niya, biglang yumuyuko ang mga yon. Mga siraulo to Kanina pa sunod ng sunod. Nagtago si Jokno sa likuran ng mga damit. Nang makakuha ng tiyempo ay hinarangan niya ang 2. Bakit ba kayo sunod ng sunod? Mga masasamang tao ba kayo? Dahan-dahang nag-alis ng sombrero ang matangkad na lalaki. Nakangiti siyang tumingin sa akin nang mamukhaan ko siya. Tao? Sigurado ka ba na tao kami? Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang nagkulay pula ang mata ng matangkad at maskuladong lalaki. Nagmamadaling umatras si Jokno. Hinanap niya kaagad ang kanyang lola at mga kapatid. Saan ka ba galing? Kuya, bakit ganyan mukha mo? Para kang nakakita ng multo Baka ka mo nakakita ng aswang. Napatingin agad si Robelo sa lola niya. Nang mapansin niya na seryoso ang ginang, ay agad niyang binawi ang sinabi.
Joke lang po, Lola. Ah, wala namang nangyari sa akin. Akala ko lang iniwan niyo na ako. Ikaw naman kasi ang hilig mong humiwalay eh. Nilingon-lingon na lamang ni Jokno ang kinaroroonan ng dalawang lalaki. Pero wala na ang mga yun doon. Malakas pa rin ang kaba niya. Sigurado siya na hindi siya namalikmata. Batid niyang nagbago talaga ang kulay ng mga mata ng isa sa mga lalaking yon. Balisa at hindi man lang nagawang nag-enjoy ni Jokno sa mga sandaling yon. Hanggang sa makabalik na sila ng sasakyan, tahimik lang siya at nag-iisip ng kung ano-ano. Jokno, apo, ayos ka lang ba? Hindi ka ba naging masaya sa shopping natin? Masaya naman po ako, Lola. Baka naninibago lang po ako. Opo, La. Si Kuya Jokno kasi, lagi lang yan nagtatrabaho nung nasa Maynila pa kami. Kaya yan, hindi siya sanay na may lola kaming nagbibigay ng mga gusto namin. Ah, ganun ba? Nako, Jokno. Ngayon pa lang kailangan mo ng masanay. Isang malapad na ngiti na lamang ang naipakita ni Jokno. Gabi na nang nasa biyahe na sila. Madilim-dilim na ang kanilang dinadaanan. Lalo na sa mga parte ng daan na nasa paanan na ng bundok. Tahimik lang sila noong mga sandaling yon. Maya-maya pa, napansin ni Jokno na panay ang tingin ng driver nila sa side mirror. Ganon din naman ang isa pang alalay sa kabilang side mirror. Dahil doon, nagkaroon na ng kutob si Jokno. Pero nang sumilip siya sa likuran, wala naman siyang nakitang sumusunod sa kanila. Mas binilisan ng kanilang driver ang pagpapatakbo. Mga ilang sandali lang, bigla silang napatigil. Malakas ang preno ng sasakyan kaya naman halos mauntog na sila. Nagkatinginan na matandang si Risela at ang nagmamaneho. Parehong nagsenyasan lang ang dalawa at agad na nagkaintindihan. Lola, sino po yung mga nasa tapat ng sasakyan natin? Hindi sumagot ang matanda. Samantala, nababahala naman silang magkakapatid. May 5 mga kalalakihan kasi ang bigla na lang humarang sa kanila. Lahat ng mga yon ay nakatingin lang sa kanila at hindi gumagalaw. Dito lang kayo. Ako ang bahala sa mga yan. Pero La, baka kung ano pong gawin sa'yo ng mga kalalakihan na yan. Magtiwala lang kayo sa akin na po. Pipigilan pa sana nila ang matanda pero sinaway lang sila ng 2 lalaking alalay. Kaya naman nanatili na lang din sila sa loob. Kita nilang nilapitan ni Risela ang mga kalalakihan. Parang normal lang nitong kinakausap ang mga yon. Bagay na mas lalo namang ipinagtaka naman ni Joko. Base kasi sa kanilang nakikita, parang kilala na kanilang lola ang mga kalalakihan. Tumagal ng halos 5 minuto ang usapan. Umalis din ang mga lalaki. Ligtas namang nakabalik ang kanilang lola. Walang galos at parang wala lang nangyari. La, kilala mo ba sila? Mga nangaharang sa daan para sa pilitang manghingi ng pera. Binigyan ko na para umalis na kaagad. Yun lamang ang dahilan na sinabi na matanda. Namangha si Robelo at Carlo. Para sa dalawa ay kakaiba at astigang ginawa ng kanilang lola. Pero si Joko, nakadagdag pa ang nangyari sa iisipin niya. Nang makauwi na sila ay abalang-abala si Robelo at Joko sa kanilang mga bagong kagamitan. Si Joko naman ay mas piniling mapag-isa na lamang sa kanyang silid. Nakatingin lamang siya sa kisame at iniisip ang isang bagay na bigla na lamang niyang napagtanto. Ayaw man niyang pag-isipan na masama ang kanyang lola, pero nararamdaman niya talaga na may hindi tama sa mga nangyayari. At malakas ang kanyang kutob na sangkot si Lola Risela. Habang abala sa pagmumuni-muni, biglang bumukas ng bahagya ang pinto. Bumungad naman ang kanyang Lola Risela na may ngiti. Agad din naman bumangon si Joko. Kayo ho pala. Pwede ba akong pumasok, apo? Opo, sige po, pasok po kayo.
Umupo ang kanyang lola sa tabi niya. Hindi pa rin nawawala ang ngiti nito. Isang ngiti na kahit papaano pumapanatag sa kalooban ni Joko. Ayos ka lang ba, Apo? Napansin ko mula kaninang umaga hanggang sa umalis tayo parang laging malalim ang iniisip mo. May problema ba? Huminga ng malalim si Joko. Naisip niyang magandang pagkakataon na yon para magtanong. Lola, ayos lang po ba na magtanong ako? Oo naman. Bakit? Ano bang itatanong mo? La, huwag niyo po sana mamasamain ha. Pero may nililihim po ba kayo sa amin? Unti-unting nawala ang ngiti na matanda. Agad na sumeryoso ang mukha ni Rosella. Nung una kasing dating namin dito may nakita kong patay na aso sa gilid ng mansyon Pero nang puntahan ko, bigla na lang nawala agad. Tapos narinig ko kayo nakausap yung isang matandang lalaki. Rolando ang pangalan. May pinag-uusapan kayo At base sa pagkakaintindi ko, may mga kaibigan ka na parang delikado para sa aming magkakapatid. Tapos, nung nasa mall tayo, yung dalawang lalaking sumusunod sa atin, nagbago yung kulay ng mata. Kanina, yung mga kalalakihan nakausap mo ng maayos kahit mukha naman silang pumapatay talaga ng tao. Ayos lang bang malaman kung ang lahat ng yun konektado sa isa't isa? Pwede niyo bang sabihin sa akin kung ano ang nililihim niyo? Hinawakan na matanda ang kanyang kamay. Sa katunayan, plano ko nang ipagtapat sa iyo ang lahat. Dahil alam ko na sa inyong magkakapatid, ikaw ang mas makakaintindi ng lahat. Apo, ang mga kaibigan na tinutukoy ko ay hindi mga tao. Sila ay mga aswang. Ikinagulat yun ni Joko. Hindi siya makapaniwala na yun ang lalabas sa bibig ng kanyang lola. Aswang? Hindi ba sabi niyo hindi totoong aswang? Sinabi ko lang yon dahil hindi pa yon ang tamang panahon para ipagtapat ang totoo. Kung totoo nga ang mga aswang, bakit mo sila tinuturing na kaibigan? Kaibigan lang ang tawag, pero hindi sa turingan. Tinatawag ko lang silang kaibigan para isipin nilang yon ang tingin ko sa kanila. Wala akong magawa po. Gustuin ko man na umalis at talikuran sila. Nakasalalay naman ang buhay ng mga tao na narito. Ang mga kasambahay, mga tao sa farm at ang aking dalawang alalay. Hawak nila ako sa leeg. Kaya lahat ng inuutos nila ay ginagawa ko. Ginagawa mo lahat ng gusto nila? Gaya na lang ng alin? Pagbili ng mga bangkay na kamamatay pa lamang na mula sa mga morgue sa bayan. Ginagawa nilang pagkain yon. Sa akin din nila pinapaasikaso ang pinagagawa nilang gamot sa Maynila para mabilis silang makapagparami. Kapag hindi ko ginawa yon, papatayin nila ako. May utang na loob ako sa kanila. Mula kasi nang iligtas ko ang leader nila, lahat ng ikayayaman ko ay binigay nila. Pero may kapalit pala ang lahat ng yon. Gagawin lang pala nila akong kasangkapan para sa lahat ng masasama nilang hangarin. Pero Lola, kung alam niyong delikado pala sa lugar na ito dahil maraming aswang, bakit niyo kami dinala rito? Patawarin mo ko, Apo. Pero isa sa inyo kasi ang makakagamit ng pistola, senyorita, ng inyong lolo na namayapa na. Ang pistola, senyorita, ay ang makalumang armas na kayang pumatay ng aswang. Isa ho sa amin? Sino? Hindi ko rin alam. Ang sabi ng lolo mo, dapat kamag-anak na lalaki. Kayo na lang ang kamag-anak kong lalaki. Ang pistola, senyorita, ay hindi makahawakan ng sino lang dahil kusa itong nagiinit. Pero sa oras na mahawakan yon ng karapat-dapat, hindi siya mapapasok. Ang baril na yon ang bukod tanging makakapatay sa pinuno ng mga aswang. Nasaan po yung pistola, senyorita, na sinasabi niyo, Lola?
Sumunod ka sa akin. Pupuntahan natin habang abala pa silang lahat sa baba. Kahit nabibigla man sa lahat ng nangyayari, sumunod pa rin si Joko sa kanyang lola. Lumabas sila ng silid at pumasok sa silid na matanda. Tinanggal nila ang carpet sa gilid ng aparador. Nakita ni Joko na may pintuan doon papunta sa ibaba. Ito ay isang silid na nasa unahang palapag ng mansyon. Pero ito lang ang nag-iisang pinto, kaya hindi yun mapapasok sa ibaba. Halika. Namamanghang sumunod si Joko pababa ng hagdanan. Pinindot na matanda ang ilaw sa gilid. Nang lumiwanag ay nakita niya ang iba't ibang baril na makaluma na. Parang kapanahunan pa ng mga Kastila. Ang silid na ito ay taguan ng iyong lolo Juanito ng mga armas niya. Dati siyang kilalang manunugis dito sa Siquijor. Pero namatay ang lolo mo nang dahil din sa mga aswang. Kaya ba ganun na lang ang kagustuhan mo na mawala ng mga aswang? Hindi lang basta paghihiganti. Gusto kong bumalik ang mga taong nag-alisan ng dahil sa takot na ginagawa ng mga aswang. At para na rin sa iyong ina. Kay Mama? Pinatay ng mga aswang na iyon ng nag-iisang kaibigang aso ng mama mo. Sobrang kinalungkot yun ng mama mo. Lalo na nang paalisin ko siya para makaligtas sa mga aswang. Noong mga panahon kasi na yun ay masyado nang magulo. Mahal ng mama mo ang asong yon. Kaya bilang bawi, gusto ko ring mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng nag-iisa niyang kaibigan. Joko, maraming taon ang hinintay ko para mawala na sila. Hinihiling ko na sana sa pagkakataong ito ay tuluyan ng maisakatuparan ng lahat. Bakit hindi na lang po tayo umalis dito? Sa Maynila na lang tayo tumira. Apo, maraming tao ang umaasa sa akin sa baryo na ito. Hindi ko sila maaaring iwan sa ere. Nangako ko sa mga lolo at lola nila na ibabalik ko sa mga tao ang baryo. Ibig niyo po bang sabihin pagmamay-ari ng mga aswang ngayon ng baryo? Gano'n na nga, Apo. Bumuntong hininga na lamang si Jokno. Sumasakit ang kanyang ulo habang iniisip yon. Akala niya magiging payapa na ang buhay nila roon. Hindi pa sila nakakausad mula sa kamatayan ng kanyang ina, may bago na namang problema. Kaya po, patawarin mo ako kung idinadamay ko pa kayo sa problema na ito. Wala na akong ibang matatakbuhan kundi kayo lang. Sasabihin po ba natin kay Carlo at Robelo ito? Huwag na muna sa ngayon na po. Masyado pang maaga. Sa ngayon, ang mahalaga sa akin ay nagkakaintindihan tayo. Huwag ka mag-alala. Babawi ako kapag natapos na ang lahat ng ito. Napatango na lamang si Jokno. Kahit nabigyan na ng sagot ang mga katanungan niya, parang mas lalo namang gumugulo ang kanyang utak. Naiisip niya pa lang ang mga aswang. Kinikilabutan na siya. Lalo na nang maalala ang dalawang sumusunod sa kanila. Apo, ito ang pistola, senyorita. Pinakita na matanda ang isang baul na parang kasing laki lang ng lalagyan ng sapatos. Namangha si Jokno dahil kahit luma na, ang ganda-ganda pa rin. Hindi na rin siya nakapagsalita. Gusto man niyang hawakan ng baril na yon, pero nababahala siya baka hindi siya karapat-dapat na gumamit. Pagkatapos ng pag-uusap nila na matanda, ay isa-isa na lang niyang inasikaso ang mga bago rin niyang gamit. Nilibang na lang din niya ang sarili sa pakikipag-usap sa kanyang dalawang kapatid. Dakong 11:11 na ng gabi, nang dalawi na sila ng antok. Kanya-kanya na silang pumwesto sa malaking kama na kasya naman silang tatlo. Makakatulog na sana si Jokno noon nang bigla siyang makarinig ng kung anong mabangis na hayop. Umaangil yon sa tapat ng mismong bintana ng kanyang silid. Dahil sa pagiging curious,
Pumunta siya sa bintana. Wala siyang nakita. Kaya naman lumabas naman siya ng mansyon para hanapin kung saan nagmumula ang kakaibang tunog. Maya-maya lang, muli niyang narinig ang pag-angil. Pagsilip niya sa gilid ng mansyon, nakita niya ang isang lalaki na walang suot na pang-itaas. At parang may kinakain na kung anong hayop ang lalaking yon. Sa palagay ni Joko ay aso. Aalis na sana siya pero huli na. Napalingon na sa kanya ang aswang. Dahan-dahang umatras si Joko. Sa kasamaang palad, natumba siya dahil sa naapakang bote. Teka, huwag kang lalapit. Aswang ka ba? Huminto ang aswang sa paglapa sa hayop. Siya na ang pinagtuunan ng aswang. Kaya naman agad na tumaas ang kaba ng binata. Hindi niya alam ang gagawin niya. May nakita siyang kahoy na 2x2, pero parang naninigas siya at hindi makakilos. Pakiusap, huwag kang lalapit. Kahit na anong pakiusap niya ay hindi siya pinakikinggan ng aswang. Nagsimula yung gumapang. Pero bago pa man yun makalapit sa kanya, isang malakas na putok ng baril ang kanyang narinig. Pagtingin niya sa kanyang likuran, nakita niya ang lolang si Rosella na may hawak na mahabang baril. Lola? Diyak ka, Apo. Kumuha ka sa loob ng gaas at pansindi. Hindi nila dapat malaman na may pinatay akong aswang. Natatarantang bumangon ang lalaki. Mabilis siyang nagtungo sa imbakan nila ng gamit at doon nakuha niya ang isang bote ng gaas. Habang hinihintay maabo ang aswang, tinawagan ni Rosella ang kaibigang si Rolando. Dahil alam ng matanda na ang kanyang ginawa ay maaring maging mitsa ng kanilang buhay. Mabuti na lang din ay hindi nagising si Carlo at Robelo noong mga sandaling yon. Pero ang kinababahala nila ay baka may aswang naman na nakarinig ng malakas na putok. Halos 2 oras ang hinintay nila para tuluyang maging buto-buto ang aswang na kanilang sinunog. Binaon naman nila sa lupa ang mga buto-butong naiwan. Nasa likod lang sila ng bahay noong mga sandaling yon. Galit na galit ang matandang lalaki na si Rolando nang malaman ang nangyari. Ano ka ba, Rosella? Nag-iisip ka pa ba? Bakit ka nagpaputok? Alam mo naman na sensitibo ang mga aswang sa mga putok ng baril. Alam mong doon sila nauudyokan. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko yung apo ko na napain ang aswang na yon. Diyos ko naman, kilala ka ng halos lahat ng aswang. Kaibigan nga ang turing mo sa kanila. Sana, kinausap mo na lang. Papalapit na siya kay Jokno. Kakausapin ko pa. Sira din pala ang tuktok mo eh. O tapos ngayon, mas lalong malalagay sa alanganin ng sitwasyon nyo ngayon. Tingin mo ba walang nakarinig na aswang? Shotgun pa talaga ang ginamit mo? Ay nako, bahala na. Basta ngayong gabi, aalis kami. Kayo, ihanda nyo ang 2 sasakyan. Sa isang sasakyan isasakay ang mga kasambahay. Kami naman sa kabila. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ilalayo ko mga taong pwedeng madamay. Alam ko, isa sila sa pupuntiryahin ng mga aswang. Ay nako naman, Rosella. Pinapasakit mo ang ulo ko. Ay ikaw? Ako po? Bakit? May iba pa bang ikaw rito? Umayos ka sa pakikipag-usap sa apo ka. Umayos? Kamukha ito ni Juanito eh. Parang gusto kong sapukin eh. Oy, ikaw binata. Bantayan mo lola mo ha. Kailangan kanya lalo na ngayon. Opo. Sige na, mag-impake na kayo. Tumakas na muna kayo. Dumaan kayo sa dagat. Mas malapit ang daan doon papuntang pier na biyahe pa Maynila. Paano naman ikaw? Ayos lang ako. Kaya ko ang sarili ko. Ang mahalaga, makaalis na kayo. Isa pa, kailangan ako ng mga natitirang tao rito. Pangako, Rolando. Hindi ako tataka sa pinangako ko sa inyo. Babalik ako at mawawala ang mga aswang dito.
Sige na, mag-impake na kayo. Ang dami mo pang daldal. Sige na binata, huwag ka nang tumayo dyan. Dibdiban kita dyan, kamukha mo talaga lolo mo eh. Nagmamadali nilang ginising si Carlo at Robelo. Nag-impake na sila habang nauna naman na umalis ang isang van. Ano bang nangyayari, Lola? Bakit kailangan naming mag-impake? Napapakamot pa sa ulo si Carlo habang nakapikit ng bahagya. Saka na namin ipapaliwanag ang lahat. Sa van na lang kayo ulit matulog. Siguro may aswang ano. Nakapikit na parang batang nananaginip si Robelo. Pero tinapik na yun ni Joko sa balikat para tuluyan ng magising. Uy, lakad na, dali, bilis! Pagkarating nila sa van, natulog agad ang dalawa. Inabot naman ni Risela ang maliit na baol na may lamang pistola, senyorita. Apo, malakas ang kutob ko na ikaw ang karapat-dapat na gumamit niyan. Paano nyo naman po nasabi? Tingnan mo ang mga kapatid mo. Walang kaamor-amor. Tulog lang ng tulog sa oras ng kagipitan. Ang pistola, senyorita, ay parang isang mutya na nangangamuhan din. Hindi niya pinipili ang mga taong mukhang tamad. Kaya tanggapin mo na ito. Buksan mo kapag kailangan na. Agad na pinaandar ng kanilang driver ang kanilang sasakyan. Sa mga unang minuto ng kanilang biyahe, ay naging mapayapa naman. Buong akala nila, walang nakakahalatang aswang sa kanilang ginagawang pag-alis. Pero iba ang nangyari. Napatigil sila ng may humarang na namang kalalakihan. Sa pagkakataong yon, hindi na yon bababa sa 10. Alam na ni Risela na ang mga yon ay aswang. Kaya naman kinuha na ng matanda ang mahabang baril. Topper, maganda ka. Tumango naman ang driver sabay dampot din ng mahabang baril. Oy, hindi niyo ba ako kilala? Ako ang kaibigan ng mga aswang. Si Lola Risela. Sandali pang inilusot na matanda ang kanyang ulo sa bintana. Pero parang walang naririnig ang mga yon. Sa halip, bigla na lang umangil ang mga kalalakihan. Baka masaktan kayo. Hindi siya pinakinggan na matanda. Lumabas sa matandang si Risela at ang alalay nito. Kung hindi kayo tatabi, di magtabi-tabi na lang kayo sa libingan. Ibang Lola Risela ang nakita ni Jokno ng mga sandaling yon. Para siyang nanunood ng pelikula. Samantala, nagpulasa ng mga aswang nang sabay na nagpaputok si Risela at ang alalay nito. Karamihan sa mga yon ay tinamaan sa ulo, kaya agad na bumulagta. Mabilis na bumalik ng sasakyan ng dalawa matapos mawala ang mga nakaharang. Gumilit sila para hindi masagasaan ang mga patay na aswang. Nang bumalik na sila sa biyahe, sinundan pa rin sila ng aswang. May mga gumagapang mula sa likuran nila. At habang tumatagal, palapit na sila ng palapit. Hindi naman magkandaw-gaga ang matandang si Risela sa pagpapaulan ng bala. Kahit na matanda na, talagang makikita ang kahusayan nito sa paghawak ng baril. Gusto sanang tumulong ni Joko, pero hindi naman niya alam paano humawak ng baril. Hindi nga rin niya alam kung kakayanin niya bang paputukin ang pistola, senyorita. Walang hiyang mga aswang ito Ang lilikot! Habang nangyayari ang lahat ng yon, sobrang sarap pa rin ang tulog ni Carlo at Robelo sa loob. Maya-maya lang, naramdaman na lamang nila na may nakatungtong ng aswang sa taas ng sasakyan. Inuuga-uga ang van. Parang kulang na lang ay tataob na sila. Kaya naman binagala ng bahagya ng driver ang pagpapatakbo. Nagulat na lang sila dahil halos pumapantay na sa kanila mga aswang. Mabuti na lang dumating si Rolando na dala ang motorsiklo nito at may hawak na baril. Pinagbababaril nito ang mga aswang na nakasunod. Tumilapon din ang nasa itaas ng tamaan ni Rolando ng bala sa ulo. Nakahinga ng maluwag si Joko. Buong akala niya
ay dudumugin na sila ng aswang. Samantala, bigla na lang pumutok ang gulong ng kanilang sasakyan. Huminto sila sa gilid. Ganon din ang matandang si Rolando. Anong nangyari? Naflatan tayo ng gulong. Huwag kayong lalabas. Diyan lang kayo, ha? Lumabas ng sasakyan si Rizela at ang alalay nitong driver. Nilapitan naman sila ni Rolando. Dinig ni Joko ang usapan ng mga yon. Pambihira naman. Bakit kasi kayo dito dumaan? Saan ba dapat? Sa kabila. Alam mong dito dumadaan ng ibang aswang. Dito pa talaga kayo dumaan. Di sana sinabi mo kagad. Buwang ka rin matanda ka eh. Ganyan ba talaga kaikli ang pasensya ng mga matatanda? Nagulat na lang si Joko nang makitang nagising na si Carlo at Robelo. Kuya, saan ba tayo pupunta? Pinalayas na ba tayo sa bahay ni Lola? Nananaginip pa ako. Kanino lang nasa mansyon tayo ah. Lintik na. Nagising na tong mga to. May problema ba kuya? Basta kung ano makikita nyo tanggapin at paniwalaan nyo na lang agad. Wala nang oras para magpaliwanag. Teka. Ano ba yung hawak mo? Baul na maliit? Nagnakaw ka no? Hindi na nakasagot pa si Joko nang makarinig na sila ng malalakas na hiyaw. Maging ang mga inaantok pang si Carlo at Robelo ay nagtaka at napaisip din. Oh, ano yung kuya? Yan pala si Lola sa labas eh. Sino kausap niya matandang lalaki na yun? Napatigil na sila sa pagsasalita ng lumakas ang mga hiyaw. Hanggang sa tuluyan na nga nilang nalaman kung saan yun nagmumula. Dahil sa liwanag na nagmumula sa poste, kita nila ang grupo ng mga aswang na dumating. Ang iba sa mga yon ay merong pang pakpak. Kaya naman madaling nalaman ni Carlo at Robelo na yon ay mga aswang. Dahil sa labis na takot, hindi nakapagsalita si Carlo at Robelo. Nakasilip lang ang magkapatid sa harapan ng sasakyan. Si Rizela at Rolando naman ay hinarap ang mga aswang. Anong gagawin nila Lola? Huwag mo sabihin na lalabanan nila yung mga aswang na yan. Teka, bakit may baril si Lola? Huwag ka na nga maingay. Maya-maya pa, nakita nila ang isang aswang na lalaki pero nakasuot ng pambabae. Napansin nila na parang yun ang ginagalang ng mga aswang na naroon. Dahil doon, napagtanto agad ni Joko na baka yun ang pinuno ng mga aswang. Isang lalaki na may pusong binabae. Amazing! Amazing! Mukhang may gorang Lola Rizela. Hindi lang nag-talk sa akin si Mamita. Ano, tatakas ka? Akala ko ba friendship tayo? Friendship over na ba ite? Ayoko na. Hindi ko na kayang sikmurain ang mga ginagawa mo sa mga tao. Mamumuhay na ako ng tahimik kasama ang mga apo ko. Kaya pakiusap. Hayaan mo na lang akong makalagpas. No, Jan, Mamita. Bawal ang jumokas. Sabi mo forever tayong sanggang dikit. Pero bakit? Bakit ka aalis? Bigla na lang nagtaas ng baril si Rolando. Tinutukan nito ang pinuno ng mga aswang. Ay, ibaba mo yung gun mo kung ayaw mong mag-pass away. Hindi nakinig si Rolando. Kaya napilitan ng pinuno ng mga aswang na atakihin ang matandang lalaki. Nabitiwan nito ang baril at nakalmot sa muka. Pambira, may baklang aswang pala kuya. Hindi nagsalita si Joko. Binuksan niya na ang baul. Nagulat ang dalawa niyang kapatid nang makita ang isang baril. Oh, kuya, bakit may ganyan ka? Hitman ka ba kuya? Nag-aalangan si Joko noong mga sandaling yon. Nababahala kasi siya na baka hindi naman siya ang dapat gumamit nun. Nang makita niya sa labas na sinasakal na ng pinunong aswang ang kanyang lola, doon na siya nagmadali. Dali-dali niyang hinawakan ng baril. Nanlaki ang mata niya nang hindi naman siya nakaramdam ng init sa kamay. Malapit nang malagutan ng hininga ang kanyang lola nang tumakbo siya palabas ng van.
Dalawang kamay ang pagkakahawak niya sa pistola, senyorita. Lola! Napangiti ang kanyang lola na makita siyang gamit na ang baril. Walang ano-ano, pinutok niya ang baril. Nakapagtataka na asintado siya sa ginawa niya. Tinamaan ng pinuno ng mga aswang sa sentido at agad na bumagsak sa semento. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Ang galing mo, Apo. Nang isay-ngisay ang pinuno ng mga aswang, habang ang ibang aswang na naman roon ay unti-unti na ring nagsibagsakan. Ang mga buhay nila ay nakasalalay sa buhay ng kanilang pinuno. Tagumpay tayo, Apo. Bumaba na rin si Carlo at Robelo sa sasakyan. Sabay-sabay nilang pinagmasdan kung papaanong nagkandamatay ang mga aswang. Mabuti pa, sunugin na natin ang mga yan. Para makasiguro tayo na wala ng aswang pa na mabubuhay sa kanila. Tumango naman si Rosella. Walang ano-ano'y sinilaban nila ng apoy ang mga aswang. Wala na silang pakialam kung nakaharang pa sila sa daan. Ang mahalaga na lamang sa kanila ay tapos na rin ang matagal na nilang problema. Mga Apo, makakapamuhay na tayo ng payapa. Nagyakapan na lamang sila. Makikiyakap pa rin sana si Rolando pero hindi pala siya parte ng pamilya. Nang makabalik sila sa mansyon, doon na rin nagsimula ang bago nilang buhay. Kinabukasan, nakumpirma nila na lahat ng aswang na naninirahan sa kanilang baryo ay puro patay na rin. Pinakolekta nila ang mga yon at pinasunog din. At dahil wala nang banta sa buhay nila, naging maayos ang pagsasama na maglolola. Sobrang saya naman ni Joko dahil sa wakas, naramdaman na niya ulit na meron silang pamilya na may tuturing. Higit pa sa yaman na meron ng kanilang lola ay ang pagmamahal nito sa kanila. Isang pagmamahal na matagal nang hindi naiparamdam dahil sa mga aswang. Pagmamahal ng isang lola na kahit buhay pa nito ang kapalit ay gagawin nito ang lahat. Wakas.